everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung karugtong ng una natin na pag-usapan tungkol dun sa angkas rider na di umano ay nagtangkang humalay o manghalay ng kanyang pasahero. Dito, napabies at napasan mabi ito si Senator Raffy Tulfo. Bakit nga ba ito namutawi sa kanyang bibig? So alamin natin ang dahilan kung bakit sana mabi si Senator Raffy Tulfo. Use that word mahal. It is not for you to make that decision whether mahal ba o hindi ang kanyang hiniinging. Ito yung problema di ba? Kapag ang complainant pumunta agad sa programa ni Senator Raffy Tulfo dito sa Wanted sa radyo, ang pinakikinggan agad ni Senator Raffy yung complainant. Yung sinasabi ng complainant parang katotohanan 100%. Pagdating po namin doon, ang buong bibig po kaagad nun sa Bausi. Tapusin na daw po yung usapan, isettle na lang daw po namin kaagad. Kahit sinabi ko po na ganun po yung nangyari sa akin, na hinubaran po ako ng rider, binaba po yung short ko. Okay. Katulad nito, sinabi nung nagrereklamong babae na si Carla, inuudyukan daw siyang makipag-ayos dahil mahaba daw yung proseso kapag nagtuloy pa ng pagkakaso. Pero ano sinabi ng Bausi officer dito? Dininay niya. Hindi daw totoo yung sinasabi ng complainant. Inasikaso pa nga daw siya pagka-blatter, lahat ng papel ay nandoon. Kapag nag-i-explain naman, yung taong nirereklamo, nakakat agad. Hindi na didinig kung ano yung depensa nung nirereklamo. Napapansin nyo ba yun? Parang lagi napuputol kapag maganda na yung pagsasalita at pagdidepensa sa sarili. Biglang nakakat. Tignan natin dito. So, ma'am, sino yung nagsabi na hayaan mo na, total, kahit nahubaran ka, total, wala nangyari? Sabi, sir, pumunta po yan dito para magpa-blatter po. Lahat po na blatter niya na pangyayari po, andito lang at okay, sa blatter. Sige po. So, dito dito nag-okay na siya. Ibig sabihin, hindi totoo yung paratang nung babae na pinipilit siyang magpaareglo ng Bausi officer. Diba? Napaliwanag na to. Nag-okay na siya. Pero mapapansin nyo, pagdating niya sa Senado, ganun pa rin yung kanyang panghuhusga doon sa Bausi officer ng barangay. Tatagalan pa. Bumalik sa barangay. Inareglo niyo yung barangay. Kasi yung barangay kumampik sa inyo at sabi, wag na ka na mag-file, iha. Mahabang proseso yan, makipag-areglo ka na lang. Pinipilit pa rin daw na makipag-areglo at mukhang may kinakampihan yung Bausi officer. Nakalimutan niya na yung paliwanag ng Bausi officer doon sa kanyang programa. Sinabi na dumaan sa proseso. Pero hindi naging maayos yung proseso kaya pumunta na siya sa Wanted sa radyo. Pero anong sagot ng Bausi officer? Sir, meron na ditong pag-aayos. Meron silang usapan. Nung gabi na yon, dapat magkikita sila para sa pag-uusap nila kung paano mababayaran kung anumang danyos meron. Ang hinihingi ay 50,000 pesos. So, nandun yung proseso. Hindi lang tinuloy yung proseso kasi nagpunta na nga siya sa Wanted sa radyo. At ayaw na ni Senator Raffy Tulfo na makipag-ayos yung babae. So, sino ba ang pumigil sa proseso? Mo? Yes, sir. At least, ginawa niya ng paraan. Dumaan siya sa proseso. Nagets mo? Proseso. Yes, kaya lang, yung proseso, hindi naging maayos. Di ba? She got frustrated with the process, kaya pumunta na siya rito. Sir, pero hindi niya po tinapos yung usapan nila ngayong gabi, sir. Ayan di ba? Si Senator Raffy Tulfo yung nag-cut ng process. Ayaw niya nang ipatuloy. May kalalagyan po ito. Huwag lang ho kayo magpaareglo. Pinagalitan niya pa yung Bausi officer at sinabing, who are you to dictate? Dapat pumunta muna Ma'am, siya who dito. are you? Who are you to dictate upon her na dapat tapusin yung pakikipag-areglo tonight? Kung ayaw niya pumunta sa aregluan tonight, karapatan niya yon. Teka lang po, hindi naman yung Bausi officer ang nagdidikta kung dapat siya makipagkasundo o hindi. Yes, sir. It is not for you to make that decision for her na pilitin siya at udyukan siya na pumunta mamayang gabi. Para bang masyado kang kampi sa angkas? Hindi po. Kasi sila naman na po, sir. Kasi Kaya nga, ma'am, Meron itong naging, tandaan natin mayroong naging agreement yung babae at yung rider na magkikita. At ito ay nakasulat pa
Sabi nga ni Vauci officer, may sulat pa nga daw yung babae tungkol sa danyos kung magkano yung hinihingi niya. So pinapaalala lang nung Vauci officer kung kailan sila dapat magkita ayon sa kanilang napagkasunduan. Pagdidikta ba yun? Hindi ba kapag nagkaroon ng kasunduan sa barangay, dapat talagang ipatupad ng barangay? So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng kasunduan, babaliwalain na lang ng barangay? Pumunta ka o hindi ka pumunta? Siyempre, dapat i-remind. Kasi barangay ang nagpapatupad ng kasunduan na nangyari sa loob ng barangay. Hindi naman dinideny ng babae na may kasunduan sila. Di rin naman niya dinideny na humingi siya ng 50,000 pesos. Di rin naman niya dinideny na meron siyang kasulatan. Tandaan natin sinabi ng Vauci officer na merong sulat yan tungkol dun sa halaga na nais niya. Nadinig niyo ba kung hiningi ni Senator Raffy Tulfo yung kasulatan na yun? Importante yun para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kung ano ba talaga ang naging aksyon sa loob ng barangay sa harapan ng Vauci officer. Bakit hindi yun hiningi ni Senator Raffy Tulfo? Ayaw namang iboluntaryo ng babae kung ano yung nandoon sa kasulatan niya. So, importante yun Bakit pinutol? Nung nagsasalita yung Vauci officer tungkol sa kasulatan, pinutol na ni Senator Raffy Tulfo. Bakit? Ayaw niya bang malaman yung buong katotohanan dito? Dapat yung nadidinig lang niya doon sa babae ang madinig din ng mga viewers? Parang unfair yata yun. It is not for you to make a decision for her. Sino ba yung madalas na magbigay ng pautos? Sino kayo madalas magbigay ng pagdidesisyon? Ayan, sino ba ang nagkakaroon ng mabilisang panghuhusga? Pag may mga ganong grave offense, kailangan sibak ng suspension. Nakaka-insulto po kasi yan, sir, yung suspension. Kung tutuusin, parang decision na to na guilty ka sa pagkakampi. O sino ba yung madalas mag-decide? Dito, sinabi niya, may kinakampihan si Vauci officer. Kaya nga mukhang mangiyak-ngiyak na yung Vauci officer habang nagsasalita. Kaya pumunta siya rito dahil ang gusto niya po is hustisya. Dahil pinaikot-ikot na po siya. Oo nga, may aregluan tonight. Hindi ko alam kung bakit alam mo yung pakikipag-aregluan. Kasi, sa aking pandinig, sa aking nadidinig do sa Vauci officer, ramdam ko na ginawa niya lahat ang maaaring gawin. Pero parang nababaliktad pa siya dahil sa kwento ng babae. Pakinggan niyo yung sinabi ng Vauci officer. Bakit gigil na gigil ka na? Kailangan pumunta na siya mamayang gabi. Ba't sobrang gigil mo? Ano meron? Nagsulat na nga po siya na yun na po. Meron ho ba mga... Gigil talaga? Di ba? Pagpapatupad lang yun na napagkasunduan, anong gigil doon? Kapag pumunta po kayo sa barangay at nagkaroon kayo ng kasunduan, talagang kailangan umaksyon din ng barangay para maipatupad ito. Sa pag-i-implement o sa pag-i-enforce ng anumang kasunduan, dapat talaga gigil ang mga opisyal. Pero hindi ibig sabihin nun, may kinakampihan kayo. Kapag ganito kasi mga salita ni Senator Raffy Tulfo, yung mga nakikinig sa kanya, sirang-sira na yung kausap niya. Sirang-sira na yung reputasyon ng Vauci officer. Kasi ang dating, bakit ka gigil? Anong meron? Ibig sabihin, minatanggap ka ba sa angkas? Bakit ka gigil na gigil? Well, in fact, she was just doing her job. Parte yun ang trabaho niya bilang Vauci officer kung nagkasundo na. Katulad niya, sinabi niya, may kasulatan nga po yan sabi nung Vauci officer. Bakit hindi mo hingin yung kasulatan na yon, Senator Raffy Tulfo, para makita mo at malaman mo kung nagsasalita rin ng tama itong nagrereklamo sa'yo. Kailangan pumunta na siya mamayang gabi. Ba't sobrang gigil mo? Ano meron? Nagsulat na nga po siya na yun na po. Meron ho ba mga commissioner dyan sa inyong opisina? Wala po. Walang commissioner. Okay. Sige po. Salamat po, madam. Nakita nyo may bilanggit ulit si Vauci officer tungkol sa kasulatan, pero kinat niya. Kinat ni Senator Raffy Tulfo at ang pinasok niya, may commissioner ba dyan? So, ibig sabihin, nangungumisyon ba kayo dyan? Diba? Parang ganun yung dating. May commissioner ba? O tapos may biglang toink. Ano ang ibig sabihin nun?
Kung nagkakamali ako sa interpretasyon, mas mabuti siguro kung i-explain ito ni Senator Raffy Tulfo kapag sinasabi niyang may commissioner ba dyan? Kasi sa aking basa, parang tumatanggap ng komisyon yung mga public official. Kung mali man ako, ano yung ibig niya sabihin? Na may commissioner ba dyan? Plus, the sound effect, toink! O ito pa, di ba pinagbibintangan niya yung mga pulis na gustong paareglo na lang yung babae. Dahil yun ang sumbong ng babae sa kanya. Pero dininay. Dininay ito ni Police Captain Lorente Tiaño, OIC Investigation Section ng Pasig City. So kung dininay ito, sino yung sinasabi ng babae na mga pulis na nag-iinggan niya sa kanya na makipag-settle na lang? Saka isa pa, actually, sa mga ganitong kaso, karaniwan kasi na, wala ba itong pag-aayos? Kahit naman sa korte nagtatanong ng ganyan, ano to, wala ba itong pag-aayos? Di ba kayo nagkasundo? Pag sinabi ng parties, wala po, di tuloy yung kaso, parang wala naman mali sa pagsasalitang, hindi pa kayo magkakaayos. Kahit naman kayo sa programa nyo, di ba? Pag may mag-asawa na nag-aaway, o meron kayong mga cases na may nagrereklamo, may nirereklamo, tinatanong nyo din naman kung ito ba'y walang pagkakaayos. Especially doon sa mga mag-asawang nagrereklamo dyan sa programa ninyo. Tinatry nyo rin naman ayusin kung pwede. So walang mali. Kung magsasuggest man ng kapulisan o barangay, kung kayo ay magkakaayos or meron bang chance na magkaayos. Tulad dito, tinanggi ni Police Captain Tiaño na mayroon sa kanilang nagpa-blatter. Sa angkas na yung isang rider nila nag-attempt na halayin at ninakawan pa itong pasahero nila at naisampa na natin kaso dyan sa inyo o inailapit, pati daw yung mga pulis ninyo nagdidili-dali at kinakampiyan po yung angkas. Sir, dito po sa headquarters po ng Pasig City Police Station, wala po nire-report po na ganyan. At saka sir, patungkol sa insidenteng ito. Sino na yung pulis na sinasabi ng babae? Pero kahit hindi nyo na-interview, yung binabanggit na pulis nitong nagrereklamo sa inyo, binanggit mo pa rin doon, sa Senado. Bumalik sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that, kung sino yung rider na, so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, inareglo ninyo. Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya, huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan. Ano ang dating ngayon? Hindi maayos sa barangay? Hindi maayos sa pulis? Pinatatagal-tagal? Kaya pumunta sa'yo sa programa mo kasi ikaw lang ang last resort. Dahil ang mga ahensya ng gobyerno mukhang pulpul. Walang magawa. Nagkakampi-kampihan pa. Sa akin, dapat yung mga nagrereklamo sa inyo bago sumalang dyan, pagawain nyo ng affidavit, papanumpain nyo sa notary public. Para, kung nagsisinungaling, pwedeng kasuhan ng perjury. Pati na lang ng libel. Diba? Hindi kasi kayo yung court para alamin kung sino yung tama at mali. Hindi dapat kasi kumakampi agad sa nagrereklamo. Alamin nyo mabuti yung kwento. Pati kayo pinaikot-ikot. Ano naman ang pagpapaikot doon? Wala naman silang obligasyon na makipag-usap sa inyo. Walang obligasyon yung angkas rider na pumunta sa inyo. So anong paikot-ikot doon? Wala kayong authority dyan sa programa ninyo. Pero dahil nga feeling na nabastos kayo dahil hindi nakipag-coordinate di umano ang mga taga-angkas, yun, dadalhin na sa Senado. Sabi pa niya, tignan natin kung ang Senado mapaikot-ikot ng angkas. Okay, sabi niya, ipapatawag niya to sa Senado in aid of legislation. So abangan natin kung anong batas ang gagawin niya patungkol dito sa angkas. Tignan natin kung makapapasa. And I hope, bago siya bumaba bilang senador,
meron ng batas patungkol dito sa nangyaring ito na inireklamo sa Wanted sa radyo. May pagbabanta talaga, no? Using the power talaga. Tignan natin kung hindi kayo pupunta. Diba? Gamit na gamit talaga eh. From RTIA to Senate. From Senate, he will discuss about the problems brought to RTIA. Gamit na gamit nga, sabi nga natin. Aminado naman siya doon. Gamit na gamit ang Senado in aid of legislation para sa mga kasong idinudulog sa kanya sa RTIA. Tignan mo to, itong representative ng angkas. Di ko alam kung sarcastic ba to, ng tutuya o ng iinis o totoo yung sinasabi. Banggitin ba naman proper forum yung programa na Wanted sa radyo? Company, kami po ay humihingi ng paumanhin. Hindi lamang po sa hindi pag-appear po, sir, doon po sa proper forum dito po sa ating show. O tignan mo yung reaction ni Senator Raffy Tulfo. Sagot ni Senator Raffy Tulfo, forget about my show? No, forget about my show. Forget about it. Yeah. Pumunta sa akin yung complainant as a last resort. Dahil nga hindi nyo pinapansin. Paano makakalimutan yan? Ikaw ang nagbi-bring up? Bungad mo pa lang, nagreklamo, pumunta sa aking programa. Yung isang kasong nilapit sa akin. So, saan ba nilapit? Di ba sa Wanted sa radyo? So, paano hindi mapag-uusapan yung programa mo diyan sa Senado? Lahat ng dinadala mo halos na mga isyu sa Senado galing sa programa ninyo. Akin yung complainant as a last resort. Dahil nga hindi nyo pinapansin. Na-discuss na natin, pinagtatago-taguan. Wala kayong obligasyong hanapin sila in the first place. Wala rin kayong obligasyon. Wala rin kayong otoridad hanapin sila at wala kayong otoridad na ipatawag ang mga taga-angkas. Pumalik sa barangay, inareglo nyo yung barangay kasi yung barangay kumampik sa inyo at sabi, wag na ka na mag-file, iha. Mahabang proseso yan. Ito tayo, di ba, maliwanag kanina sa programa, dininay nung VAUSI officer. Sinabi nila makipag-areglo lang yung babae para hindi na magkaroon ng kaso dahil mahaba ang proseso. Nadinig nyo yan, dininay nung VAUSI officer at umokay na si Senator Raffy Tulfo. Pero ngayon, binibring up niya ulit same issue na pinapalabas niya na inaareglo yung mga taga-VAUSI, yung mga taga-barangay. Pero di ba napaliwanag na sa kanya na hindi totoo yung sinabi ng babae? Pero biniring up niya ulit dito. The problem is, wala naman siyang dokumentong hawak na yung taga-barangay ay inaareglo ng mga taga-angkas. Salita lang talaga, kahit na na-deny na sa kanya, binalikan niya pa ulit. Pero iba na yung kwento. Oops, Senator Raffy Tulfo. Dokumento. Nasaan yung proof na inareglo ng angkas ang pulis? Unang-una, anong station to? Sino yung pulis na binabanggit ninyo na inareglo ng angkas? Wala nga po kayo na interview na pulis kung saan allegedly nagpa-blatter yung nagrereklamo dahil ang kinausap nyo ay si police captain Tianyo na dinidinay na may blatter na ginawa yung babae sa police station nila. So nasaan yung ebidensya po dito? Kasi nagbibintang po kayo dyan na nang aareglo. It's a crime, yung pagbibintang. So, nasan muna? Yung pruweba nyo na talagang mayroong inareglo na pulis itong mga taga-angkas. Una, detalye. Anong pangalan ng pulis? Anong police station? Paano naganap yung pag-aareglo? Connect nyo muna po lahat ito bago po tayo magbintang. Kasi once sinabi nyo po yan, malamang, paniwalaan kayo agad ng mga nakapanood nito. Kahit walang ebidensya. Kung kayo ba ang pagbibintangan na ganyan, diba? Kung isang krimen ang ibibintang sa inyo kahit walang ebidensya, haka-haka lang, okay ba sa inyo, Senator Raffy Tulfo? So, saan natin ito nakuhang kwento? I know na. Kasi para kapag walang nangyari dito sa mga ahensya ng gobyerno, last resort talaga.
ang wanted sa radyo. Yun pala yun. Kasi hindi makakilos ang mga ahensya ng gobyerno dahil pulpol at may kinakampihan dahil naareglo ng angkas. Kaya kailangan pumunta sa programa niya being the last resort. Yun pala yung point. Kaya pala kailangan niyang ulitin kahit nagkaroon na ng tamang explanation dito sa programa niya. 'Di ba? Sinabi niya na walang nangyari dito, pinaikot-ikot lang. Kaya pumunta sa kanya at doon nagreklamo. Pinabayaan niyo makapunta sa akin, sa wanted sa radyo. Hindi rin kayo tumugon sa akin. Diba? Ganun ang dating Hindi kayo tumugon sa akin, pinagtatago-taguan niyo ako. Di patawag kayo sa Senado. Yun. Pinaikot-ikot siya and then bumalik sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that kung sinong rider na, so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, nareglo ninyo. Bakit nga sa angkas mo itatanong yan sinasabi ng pulis? Unang-una, iharap niyo muna yung pulis kung sino nagsabi niyan. Anong istasyon? Bakit itatanong yan sa mga taga-angkas? Hindi sila proper person to answer your query about the alleged actuation of the police officers. Di ba dapat tinunton ninyo kung sinong pulis yan, saang station yan, at saka mo pinatawag dyan? Sabi kasi ni Senator Tulfo, inareglo nyo pa. Siguro po, just to clarify, Mr. Chair and Senator, yung pong the entire process po doon po sa barangay at sa police, bawal po kami pumasok doon sa loob. So, it was really... Sorry, Mr. Chair, makasingit. That's BS. Akala siguro ng representative ng angkas, kapag inunahan niya si Senator Raffy Tulfo ng mga apologies, hindi na siya babanatan ng mga ganitong salitang BS. Diba? Hindi siya nakaligtas That's plain and simple BS. Bawal makapasok. Nareglo nyo yung PNP, nareglo nyo yung barangay. Kasi para sabihin ng police, Mr. Chair, huwag ka na kasing mag-file ng kaso, ang habang proseso yan, sakit sa ulo, etc. etc. Magkipag-areglo ka na lang, pumunta ka na lang, makipagkita ka na lang sa kanila. Yan yung mga salita ng mga police na naareglo. Ebidensya, Senator Raffy Tulfo. Ebidensya. Maliban lang, kung meron na naman tayong panibagong presumption na kinikilala ng ating batas. Nag-attempt na mang-rape to. Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang mag-asawa na napadaan, Mr. Chair, kasi naibaba na nitong rider yung shorts nitong victim, binaba na niya kanyang pantalon. Papatungan na lang niya at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo pero bago tumakbo, kinuha mo na yung mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan. Nakausap ba ni Senator Raffy Tulfo yung sinasabing mag-asawa? Saka parang hindi naman sinabi nung nagrereklamo, napapatong na yung lalaki sa kanya. Parang medyo nadagdagan yata ng kwento. Ang nadinig kong kwento nung nagrereklamo, nagtatanggal pa lang siya ng pantalon niya. Pero wala naman yung papatong. Ulat po ko nung paghila niya po sa akin, tinulak niya po ako dun sa may mga talahib po. Napahiga po ako, tapos nung paghiga ko po, pipikit po ako, pagmulat po ng mata ko, dahil napansin ko pong binababa niya po yung short ko. Bali yung sa may kaliwang hita ko po, natanggal na po niya yung short ko, na ibaba na po niya. Tapos nakita ko po siya na sa harapan ko po na nakaluhod. Yung nag-a-attempt po siya na magtanggal na po ng pants niya. Buti na lang po, may dumaan po na mag-asawa na parang kinagulat po niya na tumigil po siya. Ang ginawa na lang po niya, yung bag ko po, kinalkal niya, sabay bato po sa akin. Yung po, doon na po ako sumigaw nang bigla pong alis ng rider. Sa yung unang part ng video na ito, pinag-usapan na natin kung ano ba yung attempted rape. So, yung pagtanggal ng pantalon, pagtanggal ng shorts ng babae, hindi pa siya attempted rape base sa batas natin. So, yun lang. Bakit parang totoong-totoo na lahat yung sinasabi nung nagrereklamo, samantalang di pa naman nakausap ni Senator Raffy Tulfo yung taong nirereklamo?
iniimbestigahan pa nga lang, di ba? Kinukumpleto pa lang yung buong senaryo, pero may judgment na agad si Senator Raffy Tulfo. Kaya nga siya sana mabi. Papatungan na lang niya. At nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo, pero bago tumakbo, kinuha mo yung mga wallet, cellphone, and pera. So, suspension lang yan. Sana mabi. That should be sipak. Kasi, ang pakiramdam ni Senator Raffy Tulfo, pag nag-iimbestiga ang angkas, hindi sila naniniwala dun sa nagrereklamo. At ang pinaniniwalaan, yung rider. Sa inyo, ayaw yung kausapin. Pero ngayon, yung inyong rider na loko-loko, kailangan dumaan sa proseso. Huwag mo nang suspindihin. Huwag mo nang sipakin, suspindihin lang muna. Hanggang sa kung anong resulta sa investigation ng PNP. Parang hindi yung pinaniniwalaan yung biktima. Mas pinaniniwalaan nyo yung suspect, yung inyong rider. Di ba? Nag-guess nyo? Pag ito yung logic, dapat paniwalaan na natin yung complainant. Kahit anong sabihin niya, dapat wala nang imbestiga. Paniwalaan natin yung complainant kasi pag imbestiga tayo, ibig sabihin, naniniwala tayo doon sa nirereklamo. O di dapat wala nang investigasyon. Wala na ring investigasyon sa Senado. Gawa na lang agad ng ano yung nasa isip nyo. Kung ano yung pinaniniwalaan nyo. Sana mabi. That should be sipak. Outright dismissal. Bakit suspension? Mr. Senator, yung pong suspension is subject po doon sa investigation na gagawin po ng ating kapulisan. So it's not, hindi po siya parang permanenteng ito po yung action natin, but it's more of habang nag-iimbestiga po yung ating kapulisan, dahil hindi po kami yung mag-iimbestiga, it's really the police officers po. Pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app, pero after po ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the app, sir. Saka maliwanag naman kanina sa kwento natin, di ba? May proseso, magkakaayos na nga, mag-meet na nga sa opisina ng angkas para magkabayaran. Dahil humihingi yung nagrereklamo ng 50,000 pesos. Kinat mo ikaw yung nag-cut ng proseso. Diba? Sabi mo, doon kay Bawsi Officer, who are you to decide for her? Kung ayaw niyang pumunta at makipag-ayos, di mo siya pwedeng pilitin. Di natapos. Kasi yung proseso sana, hanggang sa pag-aayos, dahil naka-schedule na. Naputol dahil pumunta sa programa niyo. So, na-content, and at the same time, nadala niyo pa sa Senado. Kasi kung naareglo to, di wala nang pag-uusapan sa Senado. Diba? Diba nainis nga siya ng angkas dahil hindi nga daw nakikipag-cooperate. So, tatapos ba siya? Magtatapos ba siya sa aregluhan? Dapat talaga bigyan ng leksyon yung angkas. Dalhin sa Senado yan. Para mapilitang umappear. At sagutin lahat ang tanong ni Senator Raffy Tulfo. Thank you. Okay. Ito yan. Pwede nyo akong tanggihan dito, which ginagawa nyo in the past. Okay lang yan. Pero gagamitin ko po yung kapangyarihan na ibinigay sa akin ng 23 million Filipinos, kapangyarihan ng Senado na ipatawag in aid of legislation, imbestigahan ang mga reklamong inilapit sa akin dito. Subukan nyo magpumunta. I'm doing this para masolve ang isang problema. Teka lang, ipapatanggal mo agad sa trabaho. Di mo pa nadidinig yung side ng kabila. Kaya nga may investigasyon. Tignan natin muna kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Anong punot dulo nito? Di ba sabi nyo, who are you to decide? Sinabi niyo to sa Bawsi Officer. Who are you to decide for her? So kung ibabalik natin yan, Senator Raffy Tulfo, who are you to decide for angkas? Kaya minsan mag-ingat din po kayo sa inyo sinasabi, baka bumelta sa inyo. Diba? Sarili nilang korporasyon to. Kailangan nila mag-imbestiga. Mag-i-imbestiga muna sila bago sila mag-decide. Hindi lang yung susundin nila yung inuutos nyo, tanggalin agad ito. May suspension na nga po, diba? Very clear. Umaction agad. Suspended yung rider. Pero syempre,
kailangan ng investigasyon. Katulad niya sa Senado, di ba nag-iimbestiga kayo? Ganon din sila. Kailangan ng investigation bago gumawa ng aksyon. And it is not for you to decide for angkas. Na kung talagang magsasampa ba ng kaso si Senator Raffy Tulfo, gamit ang abogado nila ha, hindi, kasi nangako siya na itutuloy niya ito. Baka makansela pa tong lisensya naman ito kapag hindi ito nagsupot. Okay? Opo. Sige ma'am, lahat ng klase ng tuloy ibibigay namin sa'yo. May kalalagyan po ito, wag lang ho kayo magpaareglo. Kado siya. He's a danger to the society. Maghanap siya ng ibang trabaho, wag lang yun. Depende lang kung makasuhan siya at makulong kasi I'll make sure he'll pay for it for what he did to the victim. Ang kaso laban dun sa angkas rider. So, tignan natin ha, i-monitor natin to. Good thing kung talagang itutuloy niya to para mapatunayan talaga natin kung ano ang pagkakamali ng angkas rider. Hindi yung hinuhusgahan na niya agad. Wala pa namang desisyon ng korte. Diba? So, dapat yung mga lawyers niya, marami naman siyang lawyers, tulungan yung complainant na babae magsampa ng kaso doon sa angkas rider. Dapat wanted sa radyo ang kumilos dito. Katulad nung sinasabi niya, hindi ako nagsasuggest ha, siya ang nangako na tutulungan nila sa pamamagitan ng wanted sa radyo. O ayan o, very clear o, pati LTO na tinatap ni Senator Tolentino, magkukondak ng hearing. LTO, any motu proprio administrative sanction that can be done? Yes sir, pinapako ko na po yung pangalan ng driver para maka-action rin po LTO. We will immediately impose a preventive and then conduct the hearing. Tapos kung kailangan i-revoke yung lisensya, revoke na namin. Hindi pwedeng tanggalan agad ito na lisensya na walang hearing. Papakinggan pa rin yung kabilang partido. Hindi pwedeng kung ano lang yung sabihin na tanggalan niya ng trabaho. I-dismiss agad yan. Hindi pwedeng ganun. Dapat may hearing. Kailangan si BAC. Kailangan nila mag-imbestiga kasi korporasyon sila. Hindi sila berdugo basta-basta at magsisibak lang nang hindi nadidinig yung side lang. Ano ang logic doon sa dahil hindi sa pagharap? Kaya alam yung may kasalanan yung rider? Di ko makuha yung logic doon. Pag ganun ba kapag hindi humarap sa inyo at hindi humarap sa ibang nag-complainant, ibig sabihin alam na nilang guilty yung gumawa? Meron pang ganung presumption sa batas? Hanapin nga natin. O presumption lang ito ni Senator Raffy Tulfo? Kapag ka pa nagkakaroon ng investigasyon, ibig sabihin hindi na pinaniniwalaan yung complainant at ang pinaniniwalaan yung nirereklamo. Again, saan bang presumption ito nakikita? Anong presumption to sa batas? Hanapin nyo nga ulit. Gusto ko makita itong mga presumption binabanggit ni Senator Raffy Tulfo eh. Para mga bago ito. Paano magiging insulto yung suspension? Suspension nga, ibig sabihin hindi na nakakapagtrabaho. Preparatory ito kapag nalamang guilty sa pag-iimbestiga, di sisibakin, yun po yun. So, suspension lang yan. Sana mabi. That should be sipak. Ayan na naman si Senator Raffy Tulfo, di talaga mapigilan ang sana mabi. Kahit nandito siya sa isang formal and official affair ng government. Hindi naman siya kinukall ng attention ng ibang senador. Bakit? Talaga mamumutak niya tayo sa ganyan mga salita kapag hindi niyo yan pinipigilan. O natapos na ang eksena ni Senator Raffy Tulfo. Ano kayang batas ang kanyang irerekomenda patungkol dito? Abangan na lang natin yan kung merong ang batas patungkol sa nangyari na idinulog sa wanted sa radyo against angkas rider. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapaalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.